A day in my life as a mom of a 5 months old baby in Canada. This is Mommy Joey, Baby Julia, and Fur Baby Zeus vlogs. Maagang nagigising lagi si baby. Either 5 a.m. or 6 a.m. gising na siya. Hinahayaan ko muna siya maglaro-laro sa tabi ko. Ramdam ko ang lamig sa likod ko dyan dahil hindi ako nagkukumot sa side kung saan si baby natutulog. Pero ang sarap sa pakiramdam ng gigising ka na nasa tabi lang si baby. Hindi nga ako ginising ng flying kick ni baby today dahil ulo niya ang nakapwesto sa likod ko. Maya-maya pa nga ay hinarap ko na ang katotohanan na ako ay isang ina at may batang umaasa sa akin, kaya kailangan ko na bumangon. Hayan, tumayo na nga ako at pupuntahan ko pa ang anak ko sa labas. Sa labas kasi natutulog ang aso namin na si Zeus. Mahigaan siya sa kwarto namin pero dahil sa iyak ni baby sa gabi ay ayaw niya nga kaming kasamang matulog. Napavet pa nga siya at ang sabi ng vet ay stress daw siya. Sabi ko nga ako din, ka-stress naman talaga ang awa ni Julia. Lalo na nung newborn days, anli puyat kami kasi anli iyak siya. Nililigpit ko sa umaga ang patipad ni Zeus. Bali 5 patong yan ng pads. Yan kasi ang kasyang maipit dun sa lalagyan. Dati isa-isa lang ang lagay ko pero pwede naman pala madami. Tapos natanggalin na lang yung pinakaibabaw. Pagkatapos niyan ay pinakain ko na si Zeus. Dumating naman si Habi kaya ako ay nag-asikaso na sa kusina. Habang siya muna ang kumarga kay Julia. Tapos na rin akong kumain dyan. Nagkukwentuhan nga sila ni daddy niya at napapatawa ako sa kanilang dalawa. Si Zeus ay nasa gilid din diyan, nagpapalambing sa daddy niya. Mabait at gentle si Zeus kaya madaming natutuwa sa kanya. Nag-video ako sa kanila kaso mali pala ang size ng video dahil nakapatayo kaya hindi ko na isama dito. Nung matapos na ako sa gawain ay kinuha ko na ulit si Julia at si Habi naman ang kakain. Change outfit na nga ang malikot na bata, buti at walang pa-shower si Julia. After ko siyang palitan ay inaamoy at kinikiss ko siya. Ang bango kasi ng baby, tuwang-tuwa naman ng bata. Pagkatapos ay pinagatas ko siya. Marunong na nga siya maghawak ng bote pero ina-assist ko pa din siya lalo na pagpaubos na ang laman. Minsan kasi ay nahuhulog niya kaya kailangan papantayan pa din. At charaan, nag-poop siya kaya ayan, palit ulit. Kung ano-ano nga ang ginagawa niya habang pinapalitan ko siya. May sinasabi ang aling maliit dyan. Ang cute-cute nga ng lahat ng sinasabi niya kahit hindi ko naman naiintindihan. Ito ang mga moments na ang sarap maging ina. Masaya kami madalas umaga kasi nasa mood ang baby. Pero ibang usapan na sa hapon at sa gabi dahil the struggle is real. Maya-maya ay explore na naman niya ang mga kamay niya. Nag-o-observe siya sa galaw ng kamay niya. Nakakatuwang panoorin. Nag-practice na nga siya mag-close open at pagkatapos siyempre ay nagsusubo at nagsisisipa. Minsan ay masakit na talaga ang mga sipa niya pero kasama yan sa development niya kaya hinahayaan ko lang. Tinitingnan niya dyan yung halaman na nakasabit sa taas. After na mapalitan siya ng diaper, siyempre kinis ko na naman siya pero sa bunot ang inabot ko. Mahilig ngang manabunot at mangalmot itong si Julia. Pagkatapos ay pinaglaro ko na nga siya sa Jolly Jumper para naman makapag-exercise at mapagod. May lamang tubig yung inaapakan niya, sa time ko lang nabili yan. Nakakatayo na pala si Julia basta may support o may nahahawakan. Tatalon-talon nga lang siya dyan at patayo-tayo. Gusto niyang jolly jumper na binili ng lolo niya sa kanya. Bantay nga ang Kuya Zeus niya na nandyan lang sa tabi. Pumunta na ako sa kusina para mag-prepare ng food ni Julia. Tinatanaw-tanaw ko naman sila kahit nasa kusina ako. Maswerte ako sa biyenan ko dahil ginagastusan nila si Julia. Silang bumibili ng food, distilled water, mga laruan at kung ano-ano pang mga gamit para sa kanya. Sobrang daming gamit ng batang ito. Nang handa na ang puree ay pinakain ko na si Julia. Nakakatuwa pakainin ng batang ito. Walang arte at interesado talaga siyang kumain. Favorite niya yung may halong banana. Kahit nung pinagbubuntis ko pa lang siya, ay gusto ko lagi ng banana Q. Ilang minutes niya lang din pinag-aralan kumain, tapos natuto na agad siya. Pagka kumain nga siya, ay dapat mabilis ang subok, kundi iiyakan ka. Hindi niya din bet sa high chair, kaya dyan muna siya sa bouncy-bouncy niya kumakain. Lifesaver itong bouncy-bouncy na ito kahit mahal. Dahil madalas ito ang nagpapatahan sa kanya dati pagka umiiyak siya. Late ko na itong nabili at sabi ko nga sana pala ay bago pa siya ipinanganak ay nabili ko na ito. Dadalhin ko nga din ito kapag nag-travel kami. Matapos masimot ang puree niya ay hinayaan ko na muna siya maglaro. Lunch na kasi at kailangan ko na kumain. Pritong isda ang ulam namin.
Pagkatapos ay kailangan na patulugin itong alaga ko. May paghimas pa nga siya sa baba ko na ang lambing pero pagkatapos ay nanabunot naman. Hindi ko na kailangan pakargahin si Julia para matulog. Basta pag inaantok na siya ay bad mood na at nagkakamot na ng mata. Matapos ang isang oras ay nagising na ang bata. Sa braso ko siya natulog pero sa kilikili ko siya gumising. Nanghihingi na ng gatas kaya bumangon na kami. Pinagtimpla ko na siya ng gatas. Pagkatapos ay hinayaan ko muna siya sa high chair para manood kay Miss Rachel para makapagligpit sa kusina at makapagluto ako ng hapunan. Kaya lang ay nagsimula na naman siya ng drama-rama sa hapon. No choice ang mami kundi kuhanin siya at isama ko. Sumunod naman si Kuya Zeus para makigulo sa kusina. Ang totoo ay naghihintay yan na may biyayang mahuhulog galing sa itaas. Balik tayo kay Julia. Gusto niyang karga ko siya at nag-o-observe siya kung ano ang ginagawa ko. Ang laking tulong ng carrier na ito. Gamit na gamit din. Sumilip muna kami sa labas para i-check yung snow. Siyempre, sunod-sunod din si Kuya Zeus. Chinek ko ang niluto ko at luto na pala. Nagutom na nga ako dyan. Dito sa Canada, halos lahat ng pagkain sa Pinas ay makakain mo na din. Hinayaan ko muna magtitiga ng dalawa. Sabi ko kay Kuya Zeus ay bantayan si Julia. Ang hirap lang pag may aso sa bahay ay yung biglang kakahol siya na tulog si Julia. Pagkatapos ay bedtime routine na ni Julia. Punas, lotion, massage at suklay. Bad mood na siya dyan at iyak time na kaya hindi na ako nakapag-video. After ko siyang patulugin dyan, saka lang ako nakakain at nakaligo. Hindi na ako nag-video dahil pagising-gising si baby. Hanggang dito na lang. See you in the next video.